Hello po mga kapatid, magandang araw po sa inyong lahat. At nandito na naman po ako mga kapatid para mag-share na naman po sa inyo ng salita ng ating Diyos. No? Dito po ulit sa Matthew, kagaya po ng sabi ko, buong Matthew po ang ating babasahin, ang aking isi-share po sa inyong lahat mga kapatid. Ano? So, last time, ang shinare ko po sa inyo ang Mateo chapter 9, verse 1 hanggang 38 po. So, ngayon naman po, ang aking isi-share sa inyo dito sa Mateo chapter 10, verse 1 hanggang ano po ito, hanggang 42, verse 1 hanggang verse 42 po ang aking isi-share sa inyo dito sa Mateo chapter 10 po, no? Kagaya pa rin ng dati, mga kapatid, tayo po ulit ay mananalangin bago tayo mag-umpisa, no? Sige po, tayo po ay magsiyoko. Yes, Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nandito na naman po kami, Lord, mag-aaral, magbabasa, at makikinig na naman, O Diyos, ng iyong mga makapangyarihan salita. Ikaw po ang may kaloob nito, O Diyos, kaya kami po ay nagpapasalamat. Salamat, Lord, sa iyong mga salita, sa iyong mga salita na makapangyarihan upang lahat kami ay ayusin, baguhin, at pagtagumpayin, O Diyos. Salamat po, Lord, nawa lagi mo pong bubuksan ang aming mga puso't isipan sa mga salita mong aming maririnig, mababasa, O God, upang ito'y lubusan naming maintindihan at maitanim sa kailaliman ng aming mga puso, O God. Lord, samahan mo rin po ako, gabayan at turuan upang puro salita mo lamang, Lord, ang lumabas po sa aking bibig. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain na naman ngayong araw na to, O Diyos. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello mga kapatid. So bago po ako magumpisa ng aking sharing sa inyo ngayong araw na to, nais ko lang pong anyayahan ang mga bago po sa aking channel na mag-subscribe po kayo. At paki-like and share nyo po ang aking mga video, ang aking mga sharing po sa inyo. At paki-click na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga isi-sharing ko pa, sa mga i-upload ko pang ibang mga videos. Ano po. Salamat po mga kapatid, salamat po sa inyo. So mag-umpisa na po tayo. Mateo chapter 10, verse 1 hanggang 42 po ang aking isi-share. Sabi po sa verse 1, at may pamagat po itong ang 12 alagad. Ito yung 12 alagad ng ating Panginoong Hesukristo nang nandito siya sa lupa. Ito po yung mababasa nyo rin sa Marcos at Lucas. So sabi po dito, verse 1 ng chapter 10, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang mga pangalan ng 12 apostol ng ating Panginoon Kristo. Binanggit po dito yung kanilang mga pangalan. Si Simon na tinawag ding Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na nagkanulo sa ating Panginoon sa Kristo. Verse 5 po, may pamagat po itong sinugo ni Jesus ang 12. Sabi po dito sa verse 5, ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil, mga kapatid, o sa alingmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayanang Israel. Humayo kayo, ipangaral na malapit ng
dumating ang kaharian ng langit. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at alisin ninyo ang mga may ketong. At palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad. Magbigay naman kayo ng walang bayad. Sabing ganon. Kumbaga, binigyan sila ng ating Panginoong Kristo ng kapangyarihan, no? Lahat magagawa, magbuhay ng patay, magpagaling, maglinis ng ketong, libreng ibinigay yung kapangyarihan na yon, mga kapatid. Kaya sabi niya sa kanyang mga alagad, binigyan kayo ng walang bayad, kaya tumulong din kayo ng walang bayad. Ulitin ko lang, sabi dito, linisin ninyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng pera, maging ginto, pilak o tanso, sabi ng ating Panginoon. Kumbaga, libreng ibinigay ng ating Panginoon Kristo yung kanyang mga salita, yung salita ng ating mga Panginoon Kristo, no? So dapat libre din tayong maghayag ng salita ng ating Diyos. At hindi dapat tayo namimili ng pagsesheran o paghahayagan ng salita ng ating Diyos. Dapat sa lahat ng tao. Lalo na po, sabi nga dito sa Biblia, sa mga taong naliligaw, no? Sa mga tupang naliligaw ng landas. Doon dapat tayo mas lalong magpursiging mag-share ng salita ng ating Diyos. Huwag tayong mahihiya dahil kasama natin ang ating Diyos. Siya ang bahalang magbigay sa atin ng kalakasan ng loob, talino, at yung bibigkasin natin, yung sasabihin natin na kanyang mga salita. Ang Diyos ang bahala na sumama sa atin at maglabas ng mga sasabihin natin. Magpatuloy po tayo, yung mga nagsishare na po ngayon, yung mga nag-uumpisa na mag-share kahit sa kanilang pamilya, wag po tayong mahihiya. Lakasan po natin ang ating loob at hindi po dapat tayo mahiya dahil ang salita ng ating Diyos ang ating sinishare sa kanila, di ba? Hindi naman kung ano-anong salita lamang yung ating iniimbento o ginagawa, kundi salita, yan ang ating Diyos, no? Amen po. Sabi pa dito, yun nga, pinagbilinan sila na wag magdadala ng kahit na ginto, pilak, basta humayo sila, pumunta sila sa mga bayan-bayan, Sabi sa verse 10, sa inyong paglalakbay, huwag din kayong magbaon ng pagkain, bisan pamalit na sandalyas o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay na kanyang ikinabubuhay. Kahit wag daw magdadala. Kasi tayo manggagawa ng ating Diyos. Kaya pwede tayong tumanggap kung bibigyan man tayo ng pagkain, pero hindi tayo maniningil. Sabi nga dito, hindi tayo magpapabayad. Pero ibig sabihin, dahil tayo nagsishare at tumuloy tayo sa isang lugar, sa isang bahay, so dapat din naman natin silang pakainin at dapat din natin tanggapin yung blessings na ibibigay na iyon, mga kapatid. 11, saan man bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at kayo ay tumuloy sa bahay niya habang kayo'y nasa lugar na iyon. Humanap ng karapat-dapat na tuluyan. Kasi siyempre, nung panahon na yon at siguro hanggang ngayon, na may mga tao naman na hindi talaga magpapatuloy sa atin. Lalo't hindi natin kakilala, mga kapatid. Hindi talaga tayo patutuloy. Maliban na lang dun sa mga taong kagaya nyo, na malilinis ang puso na magpapatuloy, lalo na't ito'y talagang nakikita natin na totoong tao, totoong naghahayag ng salita ng ating Diyos. Talagang patutuloyin natin sila, Ganun po tayo ngayon, lalo tayong mga nakakakilala, lumalapit sa ating Diyos, malilinis na po tayo, mabubuti na po ang ating puso. Amen. Sabi sa 12, pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Sa tuwing pupunta po tayong mga nagsishare ng salita ng ating Diyos, yung tayong mga leaders or yung mga pastors and bishop, lagi pong sa tuwing papasok tayo sa tahanan ng ibang tao, dapat po nating banggitin, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito upang pagpalain ng ating Diyos ang tahanan iyon. Siguro kahit hindi leader, basta ikaw ay talagang malapit sa ating Diyos,
talagang dapat mo yun sabihin sa isang tahanan na iyong pupuntahan, kapatid. Sabi pa dito, 13, kung karapat-dapat ang nakatira doon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong pagpapala. Kung karapat-dapat nakikita natin na maayos naman yung ating pinuntahan na tahanan, panatilihin natin yung pagpapala. Lagi natin silang ipag-pray, lagi tayong manalangin na, Lord, pagpalain mo ang tahanang ito dahil sila'y talagang mabubuting tao, malilinis sila, Lord. Talagang sila'y mapagkumbaba, mga ganyan. Talagang makikita sa kanila yung tunay na pagmamahalan. So dapat i-pray natin sila. I-pray natin yung tahanan at sambayanan ng tahanan na ating pinuntahan, upang sila ay palaging pagpalain ng ating Diyos. Amen. Verse 14, at kung ayaw kayong tanggapin, ito mga kapatid, at kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan ng isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa. Ayaw tanggapin sa isang tahanan o isang bayan. Ayaw tanggapin yung salita ng ating Diyos dahil tayong mga nagsishare, naghahayag ng salita ng ating Diyos, dala-dala natin yung salitang yun. Kung yun ay tatanggihan ng isang tao o sa isang pamilya, mga kapatid, hindi po tayo yung hindi niya tinanggap, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kundi yung salita ng ating Diyos ang kanilang tinanggihan, kapatid. Yun po yun. Kaya sa tuwing may pupunta sa ating tahanan at nakita naman natin na totoo, makikita naman natin sa kilos nila, mga kapatid. So dapat natin silang patuloyin at pakinggan yung kanilang sinasabi, yung sinishare, yung hinahayag na siyempre yung salita ng ating Diyos. Sabi pa, ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong paa. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang parusang igagawad sa mga mamamayan ng bayang iyon kaysa sa parusang dinanas ng mga taga Sodoma at taga Gomora. Ibig sabihin yung mga hindi tumanggap, mga kapatid, sinabi po ito ng ating Panginoon sa Kristo. Doon sa mga taong hindi tumanggap sa salita ng ating Diyos, yung mga tumanggi, ay saka na lang, halimbawa, ay minsan bro, tayo o kaibigan, kapatid, minsan tayo ay makinig o tayo ay mag-sharing, tayo ay mag-fellowship, tayo ay mag-aral ng salita ng ating Diyos at sasabihin sa inyo, ay bro, wag na lang, o kaya saka na lang bro, at marami akong gagawin. No, sinabi dito kung tinanggihan mo, kasi hindi nga tayo ang tinanggihan, kundi yung salita ng ating Diyos. Ito po ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po ako may sabi nito, kapatid, kundi dito yan. Mababasa nyo yan dito sa Mateo chapter 10, verse 15. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang parusang igagawad sa mga mamamayan ng bayang iyon kaysa sa parusang dinanas ng mga taga Sodoma at Gomora. No, yung mga hindi tumanggap po yan, sabi sa 14, ulitin ko lang yung 14. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang inyong alikabok ng inyong mga paa. No? Iwanan, umalis tayo, ipagpag daw. So yun po ang turo sa atin. Pero nawa ay wag mangyari yun sa mga taong tatanggi sa salita ng ating Diyos. Yun nga, yung sinabi ko kanina na niyaya natin sila na mag-fellowship o mag-aral ng salita ng ating Diyos, pero yun ay tinanggihan. Nawa, wag mangyari sa kanya yun. O, di ba? O sa kanila, o sa isang tahanan, o sa isang bayan. No? Ipag-pray pa rin natin sila na nawa ay dumating ang araw na tanggapin na nila ang salita ng ating Diyos at patuloyin sa kanilang tahanan. Amen. Kapatid, amen po. Verse 16 mga kapatid, may pamagad po itong mga pag-uusig na darating. No? Ulitin ko lang, verse 16, mga pag-uusig na darating. At mababasa ulit ito sa Marcos at Lucas. Tignan ninyo, isinugo ko kayo parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya't maging matalino kayo gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapati. Mga alagad ko, mag-ingat kayo sapagkat kayo'y darakpin at isasakdal sa mga Sanhedrin. Hahagupitin kayo, sabi pa dito, sa kanilang mga sinagoga at dadalhin kayo sa mga gobernador
at mga hari ng dahil sa pagsunod ninyo sa akin upang magpatotoo sa kanya at sa mga hintil, paparusahan. Sabi pa dito, isasakdal, papahirapan, hahagupitin, no? Yung mga taong naglilingkod, no, sa ating Diyos. Kumbaga, di man ganun ang mangyari, no, dito sa panahon natin ngayon, yun nga maaring pwede kang kutsain o pagtalikod mo, marami na siyang sasabihin sa inyo. Kung ikaw nga dati kang makasalanan. 'Di ba? May mga ganun tao. Ikaw nga ganyan. Ikaw nga ganun, no? Ganun kuminsan ang ibang tao. Pero alam ko, mga kapatid, hindi na po kayo ganyan. Hindi na po tayo ganyan. Yung mapanghusga, mapanlait, mapang-asar, mayabang, 'di ba? Hindi na po tayo ganyan, ano? At kaya nga po kagaya ko, hindi ko naman sinasabi na kagaya ng sinabi ko dati, hindi naman ako perfect, hindi ko naman sinasabing ako'y walang kasalanan. Kaya ako'y nagbalik loob sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat upang maging malinis, upang mapatawad sa aking mga kasalanan. At kaya ako nag-share ng salita ng ating Diyos upang kayo rin ay mabahagian ng kapatawaran, ng pagpapala at ng kalinisan na gagawin ng ating Diyos sa ating mga totoong nagbabalik loob sa Kanya, no? Ng buong puso at kaluluwa. Kaya po marami nagsishare sa inyo, kaya po may mga pastors na nandyan and bishop na naglilingkod ng totoo para din tayo ay maging maayos sa ating buhay, magaling sa anumang karamdaman dahil ang salita ng ating Diyos ay makapangyarihan. Para tayo po ay pagpalain, patawarin, ayusin, linisin, no? Kaawaan, kahabagan tayo ng ating Diyos at pagtagumpayin ang ating mga buhay. Yan po ang kapangyarihan na naidudulot ng salita ng ating Diyos at yung pagdinig natin sa kanyang mga salita, yung isa sa puso natin, yung talagang tatanggapin natin, yung pananampalataya talaga natin, no? Titignan yun ng ating Panginoon sa Kristo at ng ating Diyos na Ama sa langit. At tayo ay kanyang aayusin. Makikita niya kasi na malinis ang iyong puso, na buong puso mong tinanggap ang kanyang mga salita. Kaya, kapatid, ikaw ay pagpapalain ng ating Diyos. Tayong lahat ay pagpapalain ng ating Diyos. Amen. Sabi pa dito, verse 19, sa pagkakataong iyon, huwag kayong mabahala. Sabing ganoon, kung kayo ay, sabi dito, kung kayo ay isasakdal, no? Kung ganun ang gagawin, kung kukutsain nga, o isasakdal, mga kapatid. Sabi dito sa 19, sa pagkakataong iyon, huwag kayong mabahala kung ano ang inyong sasabihin o kung paano kayo magpapatotoo sapagkat ito'y kusang ipinagkaloob sa inyo. Hindi kayo ang magsasalita kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Di ba? Sabi ko sa inyo, huwag kayong mahihiya, huwag kayong matatakot, mga kapatid, na magsalita, mag-share. Dahil sasamahan tayo ng ating Diyos. Sasamahan kayo ng ating Diyos, gagabayan kayo at tuturuan. Di ba? Kagaya ng sabi ng ating Panginoon sa Kristo, hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Sabing ganon, mga kapatid. Verse 21, ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak at lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay ang mga ito. 22, kapopuotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Narinig nyo yun, mga kapatid, no? Yun po ang sinabi ng ating Panginoon sa Kristo. Verse 22, kapopuotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kung magpapatuloy tayo, kapatid, no, na mag-share ng salita ng ating Diyos hanggang tayo nabubuhay, may pangako dito ang ating Panginoong sa Kristo. May pangako po ang ating Diyos kung mananatili tayong mabuting tao, mapagmahal, mapagkumbaba at mapagpatawad at magpapatuloy na mag-share kahit nga lagi ko sinasabi, kahit sa simpleng paraan lang na pag-share ng salita ng ating Diyos, mga kapatid, gawin po natin yan. Kahit sa social media, pwede ka mag-share. Kahit sa iyong pamilya, pwede kang mag-share. Kahit sa iyong kaibigan, kung nagkukwentuhan man kayo, pwede kayong mag-sharing, pwede kayong mag-fellowship
yun po ay lilingkod na rin sa ating Diyos. Ano mga kapatid? Kapag inusig kayo sa isang bayan, tumakas kayo ulitin ko lang, verse 23 na tayo mga kapatid. Kapag inusig kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Tandaan ninyo, bago ninyo mapuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, darating na ang anak ng tao. Amen and amen. No, napakaganda lang ng verse 22, ulitin ko lang mga kapatid. Kapopotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Maliligtas ka kapatid. Dahil magpapatuloy ka, alam ko yan. Dahil magpapatuloy tayo sa kabutihan, sa pagsunod sa ating Diyos at sa pag-share ng kanyang salita. Amen and amen. Verse 24, walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro at walang aliping nakakahigit sa kanyang Panginoon, sapagkat matulad ang alagad sa kanyang guro at ang alipin sa kanyang Panginoon, kung ang ama ng sambayanan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo nang lalaitin nila ang kanyang mga kasambahay. No? Ulitin ko lang, walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro. No? Guro pa rin siya, ito'y alagad lang. Ano? At walang aliping nakakahigit sa kanyang amo, ito'y alipin. Pwede pa magpareho lang, pero yung nakakahigit, walang ganun mga kapatid. Ano? Verse 26, may pamagat po itong ang dapat katakutan mga kapatid. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na di nabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay uulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinubulong sa inyo ay inyong isigaw sa lansangan. Ibig sabihin, no, ang sinasabi, halimbawa tayo nagsisheta o tayo nagbabasa ng salita ng ating Diyos, gabi man yan, dapat i-share natin yung kinabukasan ng umaga. Ganun po, no? Tapos yung binubulong, kung may binubulong man ang ating Diyos sa atin, dapat yan sabihin natin sa ibang tao ng malakas. No, mga kapatid? Kasi pag nagbabasa tayo ng salita ng ating Diyos, talagang may binubulong sa atin ng ating Diyos. May mga tinuturo yan eh. Yung Holy Spirit po talaga maraming ipinapaalam sa atin yan. No? Mas lalo tayong maraming natutuklasan habang patuloy natin binabasa ang salita ng ating Diyos. Kaya marami tayong malalaman. At dapat doon sa nalalaman natin, naririnig natin, nababasa natin, ay isi-share natin sa mga tao. Amen and amen. Sabing ganyan, verse 28, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno, mga kapatid. No, hindi tayo dapat mag-alala dyan sa mga masasamang loob. Basta tayo nasa sa Diyos. Basta tayo laging nananalangin. Basta laging suot natin yung armor of God na bigay-bigay sa atin, na binigay sa ating lahat, mga kapatid. Hindi tayo dapat matakot pag tayo lalabas dahil protektado tayo. Protektado ka ng ating Diyos Ama na nasa langit, kapatid. Kaya protektado tayo. Saan man tayo nandun, ano man ang ating gagawin, saan man tayo pupunta, protektado tayo ng ating Diyos. Kaya dapat hindi tayo matakot. Matakot daw tayo sa ating Diyos na pumapatay. No? O sabi pa dito, ulitin ko lang, sa halip, ang katakutan ninyo ang Diyos na may kakayahang pumuksa sa katawan at kaluluwa sa impyerno. No? May kakayahan eh. No? Doon sa mga kasalanan, talagang doon daw yan mapupunta. Sa impyerno. Walang hanggan na yan yung pagsusunog sa impyerno, mga kapatid, sa mga kasalanan. Kayang gawin yan ng ating Diyos. Kaya sa Kanya tayo dapat matakot, sa Diyos lamang na buhay, na nakakakita ng ating mga ginagawa. No, iniisip pa lang natin, alam na ng ating Diyos. Kaya mag-iingat tayo sa ating mga iisipin, sasabihin, gagawin, mga kapatid. Ikikilos man, mag-iingat po tayo dahil lagi nakatingin ang ating Diyos sa atin. At kung kabutihan naman ang lagi nating ginagawa, hindi tayo dapat mag-alala. Dapat pa malantad yun. No, magpatuloy tayong ipakita natin ang kabutihan na ginagawa natin, yung mga pagtulong na totoo, na galing sa puso, yung paghahayag ng salita ng ating Diyos. Dahil lagi nakatingin ang ating Diyos sa ating puso. Amen.
Sabi pa dito, 29, hindi ba't ipinagbibili sa halaga ng isang salaping tanso ang dalawang maya, yung ibon po? Gayon kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong ama, ang mga maya, di ba? Hindi man basta nahuhulog yan sa lupa. Kundi daw kaloob ng ating Diyos, saka pa lamang yan mahuhulog. No? Tapos pinagbibili yan. Sabi dito sa verse 30 na mga kapatid, at kayo maging mga buhok ninyo bilang niyang lahat, di ba? Lagi ko rin po sinasabi, ultimo hibla ng ating buhok ay bilang ng ating Diyos. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Tayo po ang pinakamahalagang nilikha ng ating Diyos. Alam niyo po yan. Na-share ko na rin po yan sa inyo. No? Kung una man nilikha ng ating Diyos ang lupa at dagat, ibon, no? Mga halaman, lahat ng klaseng hayop. Sa lupa man, sa impapawid, sa dagat, mga halaman, nagkakabinhi, mga bungang kahoy na ating makakain. Pagkatapos tayo ay nilikha ng ating Diyos. Dahil mahalaga tayo, binigay niya na ang lahat bago pa tayo likhain. Ganon kakamahal ng ating Diyos, kapatid. Ganon tayo kamahal ng ating Diyos. Amen. Sabi sa verse 32, pagpapatotoo kay Kristo, mga kapatid. Pagpapatotoo kay Kristo. Ulitin ko lang, verse 32, ang sino mang kumilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Pakinggan nyo to. Napakaganda po nito at napakahalaga. Pakinggan nyo po ito. Mababasa rin ito sa Lucas, mga kapatid. Verse 32 ng chapter 10. Ang sino mang kumilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harap ng aking Amang nasa langit. Verse 33, ngunit ang sino mang ikahiya ako sa harap ng mga tao ay ipapahiya ko rin sa harap ng aking Ama na nasa langit. Kaya, yung salita ng ating Diyos, huwag natin ikahiya yan. Huwag natin ikatakot yan. Ipag-pray natin. Kung talaga nararamdaman natin na gusto kong mag-share, gusto ko i-share ito sa aking mga mahal sa buhay, ipatuloy mo yan, ipanalangin mo yan, kapatid. Hingi ka ng lakas ng loob sa ating Diyos, talino at sipag at kapangyarihan upang iyon ay iyong ma-share sa iyong mga mahal sa buhay. Huwag po natin niya ikahiya dahil yan ay salita ng ating Diyos. Kung yan man, kapatid, ay ayaw nilang tanggapin at pagtawanan nila at laitin ka, hindi na ikaw ang kanilang nilalait. Hindi ikaw ang kanilang pinagtatawanan. Hindi ikaw ang kanilang tinanggihan, kundi ang ating Diyos, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil tinanggihan nila ang kanyang salita, no, mga kapatid. Kaya wag po natin niya ikatakot. Wag tayong mag-alala, wag tayong matakot, wag tayong mahiya upang tayo rin ay hindi ikahiya ng ating Panginoong Jesucristo pagdating natin sa kaharian ng ating Ama na nasa langit. Amen. Verse 34, mga kapatid, hindi kapayapaan kundi tabak. Sabi sa 34, huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sabing ganyan. Dala kasi ng ating Panginoon sa Kristo ang kanyang kaharian. Hindi sa literal na tabak na mananagasya ng mga tao. Ito'y dala niya ang salita ng kanyang Ama para sa atin, para ibigay, no? Para ihiwa sa mga pusong matitigas, mga kapatid, no? Para itagayan sa mga matitigas ang ulo, sa mga taong makasalanan, no? Lahat po 'yan. Kaya po pumunta dito, hindi siya pumunta para mapayapa tayo, kundi magdala ng tabak para sa atin lahat, para sa matitigas ang puso, matigas ang ulo, no? Lahat po 'yan na gawa ng kalaban, gawa ng kasamaan, lahat po 'yan. Yung armas na 'yon ay ang salita ng ating Diyos. Ulitin ko lang, huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa, na parito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. 35, na parito ako upang paglabanin ang anak ng lalaki at ang kanyang, naparito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang ng babae at ang kanyang biyenang babae. At ang magiging kaaway ng isang tao ay ang
kanya na ring mismong mga kasambahay, no? Dahil nag-aano tayo eh, ganyan nga sa isang tahanan, ano, na pansin nyo rin to mga kapatid. Sa isang tahanan, tayo yung magkakapatid, andyan ang parents, ano, o kung sino pang kasama natin sa tahanan. Kapag ikaw ay naging Kristiyano na at ang kasama mo halimbawa ay Catholic, pero wala po akong ibig sabihin dahil nagsimula naman ang iba sa talagang Catholic tayo mga kapatid. Ano, ibig ko lang sabihin, pag ikaw ay naging Kristiyano na, sumasamba ka na, nagsisimba ka sa Christian church, ano mga kapatid, kuminsan nandyan yung pagtatalo ng magkakapatid o ng mga magulang o ng magpipinsan, pati na ng mga magkakaibigan, no? Yun po ang ibig sabihin nun. Nagtatalo-talo na, lalo na pag pinahayagan mo na sila ng salita, nagkakagulo-gulo na yan, nandyan na yun. Ay, saka na yan, ayokong pakinggan yan. Mga ganon, may mga ganon tao, di ba? Ganon po ang ibig sabihin ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya maglalaban-laban yan. Ganon din sa mga biyanan. Paano ko ang iyong biyanan? Ang kanyang pamilya ay Catholic at ikaw naman ay Kristiyano. So, kuminsan nakakaroon ng ah, hindi magandang kaunawaan yan, ano? So, ibig ko lang sabihin, doon nagkakaproblema, kapatid. So, sabi dito, 37, ang umibig sa kanyang ama at ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Narinig niyo yun mga kapatid? Sinabi ng ating Panginoon Kristo, verse 37, ang umibig sa kanyang ama o ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umibig sa kanyang anak nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Dahil sobra-sobra, no? 'Di ba yung sobra naman talaga ay hindi maganda mga kapatid. So dapat tama lang. No, bawat anak tama lang, patas lang ang pag-ibig, ang pag-aruga na ating gagawin. Ganun din kahit dun sa asawa, yung tamang pag-ibig lang din. O lalo na girlfriend o live-in partner o kaibigan man, dapat yung tamang pag-ibig ang ating ibibigay. Yung buong dapat yung sobrang pag-ibig ay sa ating Diyos na nagbigay buhay. Yung sa ating Panginoong Kristo na ibinigay niya yung kanyang buhay para sa iyo kapatid. Dapat doon tayo nagmamahal ng labis. Kapatid, ganun dapat yun. Yun ang ibig sabihin ng ating Panginoong Kristo. Hindi tayo dapat magmahal ng sobra-sobra, no? Sa tao man, lalo sa bagay. Hindi natin yan dapat mahalin ng sobra-sobra yung mga bagay na nabubulok, naluluma at kinakalawang mga kapatid. Hindi dapat. Dapat yung sobrang pagmamahal ay inilalaan natin sa ating Diyos. At yung pinakamainam na oras ang nilalaan natin sa ating Diyos. Dapat ganun tayo mga kapatid. Amen. Ulitin ko lang, ang umibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. 38, ang hindi pumasa ng kanyang krus at hindi sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. 39, ang nagsisikap na mapanatili ang kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang nawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. No? Inilaan natin yung ating buhay sa ibang bagay. No? So sabi ng ating Panginoon, hindi tayo karapat-dapat sa Kanya. Sabi pa dito, ang nagsikap na manatili ang kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Kumbaga nagsikap tayo. Gusto ko ganito ko. Ayoko dyan, baka mapahamak ako. Lalo na sa pag-share ng salita ng ating Diyos. Ayoko, lalaitin ako ng mga tao. Mapapahamak ako dyan. Baka batuhin ako. O baka bugbugin ako na sabihin, akala mo naman kung sino kang mabuting tao. Akala mo naman kung sino ka magsalita ng salita ng ating Diyos. Di ba may mga ganyan? Nalalaman din namin yan. Huwag mo kaming pagsabihan. Hindi ka marunong, hindi ka matalino. So pwedeng masaktan ka o ano, no? Pero iningatan mo ngayon yung sarili mo, tama, hindi na lang ako mag-share ng salita ng ating Diyos. Hindi na lang ako mag-share sa iba para hindi ako mabugbog. Ingatan ko yung aking sarili. Ano, sinabi ng ating Panginoon Kristo, ang nagsikap na mapanatili ang kanyang buhay at siyang mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Nilait ka, nasaktan ka dahil sa pag-share mo, sa paglilingkod mo sa ating Diyos. No? O sabihin na natin na kagaya ng ating Diyos, sinabi ng ating Diyos o ng ating Panginoon Kristo na nawalan ka ng buhay dahil sa pagsunod sa Kanya, dahil sa pag-share o paghahayag ng Kanyang salita. Ikaw, kapatid, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
pagdating sa kaharian ng langit. No? Amen and amen. 40, mga kapatid, may pamagat po ito, mga gantimpala. Ang tumanggap sa inyo ay tumanggap sa akin. At ang tumanggap sa akin ay tumanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumanggap sa isang propeta, dahil ito'y propeta, ay tatanggap ng gantimpala. Dahil sa ito'y propeta, ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa propeta. No? Kung tinanggap mo ang isang propeta, dahil siya propeta, tatanggap ka ng gantimpala nauukol sa propeta. At ang tumanggap sa isang taong matuwid dahil sa ito'y matuwid ay tatanggap ng gantimpala na uukol sa taong matuwid. Verse 42, mga kapatid, last. Tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa maliit na ito, dahil sa siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. Mga kapatid, no? Nalaman natin, di man siya mayaman, di man magara ang kanyang damit, no? Kung titingnan ng iba, sabihin na natin, maliit, no? Na tao, simpleng-simpleng tao lang, o mababang tao, sabihin natin, no? Pero ikaw ay tinanggap ng buong puso at kaluluwa dahil ikaw ay naghahayag, dahil ikaw nagsishare, dahil ikaw ay nagsasalita, nagtuturo ng salita ng ating Diyos. Ikaw po, mga kapatid, ay may gantimpala sa ating Diyos, no? Kaya nga sabi niya, ang tumanggap sa inyo ay tumanggap sa akin, at ang tumanggap sa akin ay tumanggap sa nagsugo sa akin. Sino ba nagsugo sa ating Diyos? Sa ating Panginoong Kristo, 'di ba? Ang kanyang Ama na nasa langit, ang ating Diyos na nasa langit, 'di ba? Kaya pag tinanggap natin ang ating Panginoong Kristo, ay tinanggap na rin natin ang ating Ama. Pero sinabi rin ng ating Panginoong Kristo, kung hindi mo siya tatanggapin, hindi ka rin niya tatanggapin. Kung siya ikakahiya mo, ikakahiya ka rin niya sa harap ng kanyang Ama na nasa langit. Amen and amen. Ulitin ko lang to. Tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa maliit na ito, dahil sa siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. Dahil nalaman natin na alagad siya ng ating Diyos, na nagsishare siya ng totoo ng salita ng ating Diyos. Tinanggap natin siya ng buong puso at kaluluwa. Tinanggap natin, pinakinggan natin yung kanyang sinasabi, no? Tapos binigyan natin siya ng isang tubig dahil natuwa tayo, na-bless tayo sa salita ng ating Diyos. Ikaw, kapatid, ay pagpapalain ng ating Diyos dahil pinakinggan mo ito. Nanood ka ng salita ng ating Diyos. Ikaw ngayon ay tatanggap ng pagpapala. Kayong lahat na nandyan, tayong lahat mga kapatid, na tumatanggap sa salita ng ating Diyos, tanggapin nyo na ang pagpapalang ibibigay ng ating Panginoon. Tanggapin nyo na. Yan ay nasa inyo na. In Jesus' name, mga kapatid, in Jesus' name. Salamat sa ating Diyos sa araw na to, sa kanyang mga salita na ating nabasa na naman. Amen and amen. So salamat mga kapatid, alam kong blessed na blessed kayo at marami na naman tayong natutunan ngayong araw na to, kapatid, sa nabasa natin sa Mateo chapter 10 verse 1 hanggang verse 42, no? Napakasiksik ang laman, no? Napakahalaga ng mga sinabi ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya magpatuloy tayo sa pag-share. Magpatuloy tayo, no? Na patuloyin yung mga taong totoong nag-share ng salita ng ating Diyos. Patuloy natin silang tanggapin at patuloyin sa ating tahanan at sa ating puso. Tanggapin natin ng buong puso ang salita ng ating Diyos. Huwag po natin silang tanggihan, no? Upang hindi rin tayo tanggihan ng ating Diyos sa langit. Ganun po ang dapat natin gawin. Salamat mga kapatid, at patuloy mong tanggapin dahil patuloy mong tinatanggap ang salita ng ating Diyos, pinapakinggan, binabasa, at patuloy ka rin bibigyan ng pagpapala ng ating Diyos Ama. Amen and amen. Salamat po muli mga kapatid sa pagsama nyo at pakikinig nyo sa akin. Salamat po mga kapatid, salamat po. Tayo po ulit ay lalapit sa ating Diyos. Mananalangin po ulit tayo. Manalangin din kayo mga kapatid, yung gusto nyong sabihin sa ating Diyos. Sige po, magsiyuko po tayo at ihanda ang ating puso't isipan. Kakausapin po natin ang ating Diyos. Yes Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tagumpay ang gawain ito, Lord. Tagumpay ang aming gawain ngayong araw na to, O Diyos. Thank you Lord. Ikaw ang may kaloob nito, ikaw ang may bigay nito, O God, upang kami makarinig, makapagbasa at makapag-aral na naman ng iyong mga makapangyarihan salita, O God. Kaloob mo to, Diyos. Ikaw ang may kagustuhan nito, God, O God. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Lord, salamat din sa mga kapatid ko na nandyan, na patuloy na nakikinig
ng iyong mga salita, na patuloy na binubuksan ang kanilang mga puso't isipan upang patuloyin ka, O Lord, upang patuloyin ang iyong mga salita. Salamat, Lord, dahil bigay mo sila upang sila'y makarinig, O God. Dinako mo sila dito sa araw na to, sa aking sharing, Father God. Ikaw ang may bigay nito, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Salamat po talaga, O God. Sa araw na to, talagang kami na-bless na naman sa iyong mga salita. Salamat, Lord. Talagang pinupuri ka namin, O Diyos. Nawa hindi lang sila, nawa madagdagan pa kami, Lord, na makakarinig, makakapag-aral, makakapanood, makakapagbasa ng iyong mga salita. Nawa lahat ng aming mga mahal sa buhay ay masyaran namin ng iyong mga salita, O God. Ganon din ang aming mga kaibigan, kasama sa trabaho, Lord. At lahat ng tao, Lord, naway hanapin ka. Saliksikin ang iyong mga salita, O God. Magbasa ng iyong makapangyarihan salita, O God. Lahat ng tao, kasama ng aming mga presidente sa bawat bansa, O God. Kasamahan nila sa pamahalaan ng kanilang mga pamilya. Ganon din, Lord, ang mga scientist, doktor, nurse, police, sundalo, paligad, ang mga frontliner, O God. Nawa sila rin ay iyong gabayan at hipuin ang kanilang mga puso, O God, upang ikaw rin ay kanilang hanapin at lumapit muli sa iyong paanan, O Diyos. Salamat sa pagkakataong yan, dahil yan ay pagkakataon na ibinibigay mo sa lahat ng tao upang kami lahat ay magsisi sa lahat ng kasalanan, magbalik loob sa iyo, Father God, upang kami rin ay mapatawad sa aming mga kasalanan, O God. Thank you, Lord, and forgive us, Lord, sa lahat ng aming kasalanan, kamalian at karumihan. Naway kami inyong lahat ay patawarin, O Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord, dahil napakinggan mo na ang aming mga panalangin sa oras na to. Salamat, Lord, sa pagpapala rin ay pagkakaloob mo sa akin, sa lahat ng nanonood ngayon at nakikinig, sa lahat ng aming mga mahal sa buhay, at sa lahat ng tao. Thank you for all the blessings, blessings after blessings na ipinagkakaloob mo sa amin, araw-araw, O God. At salamat muli sa paglinis mo sa bawat bansa, O God. Wala nang virus, wala nang mamamatay, wala nang magkakasakit. Dahil sa virus na yan, magiging maayos, malinis na muli ang bawat bansa, O God. Salamat, Lord. Makakapag-umpisa na kami ng mas maayos, mas masaya, mas ligtas, mas masagana at mas tagumpay na pamumuhay dahil, Lord, kasama ka namin. Dahil, Lord, sasamahan mo po kami. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Salamat po talaga, Lord. Thank you, Lord. At muli, Lord, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Lahat po tayo, mga kapatid, magsabi ng Amen and Amen and Amen. Salamat po muli, mga kapatid, sa inyo. Salamat po talaga. Salamat po. God bless po sa inyong lahat at see you po sa aking video ulit na gagawin. Salamat po at mabuhay po tayong lahat. God bless po!